Sa pagbabalik ng ating balitaan, isinusulong ng Philippine Disaster and Recovery Foundation ang sari-sari store bilang pangkabuhayan ng mga biktima ng bagyong Yolanda. Ayon pa sa ahensya, nakahanda itong magpautang ng maliit na puhunan upang makapagsimulang bumangon. Para sa detalye, balitaan mo kami George Bandola. Isusulong ng pribadong sektor ang pagpapanumbalik ng mga sari-sari store sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Yolanda. Nagkasundo ang Philippine Business for Social Progress, Philippine Disaster Recovery Foundation at mga microfinancing institutions para magbukas ng loan facility para sa mga biktima ng bagyo. Target nitong mapautang ang 1,750 hanggang 2,000 na sari-sari store owners sa 10 bayan sa Leyte. Kasama sa unang 60,000 pisong loan package ang pagpapagawa ng mga nasirang tindahan, initial inventory at training ng mga store owners. It's very critical that we felt that the more important player in the financing side of things are the microfinance institutions. We have four of the largest microfinance institutions in the country today in this room. And all told among themselves, they actually affect about 500,000 people in the affected areas. And about 15 to 20% of those are sari-sari stores. So ang ano nga namin dito sa initial effort, kaya kami nakipag-partner po sa mga microfinance institutions kasi sila network of sari-sari stores that they've been working with for the longest time. Inaasahang may babahagi rin sa ibang mga nagnanais makapagtayo ng maliit na sari-sari store ang makukuhang tubo. We felt that the interest rate is something that will provide them some leeway in terms of being able to recover whatever losses that they have. Nais din daw makatulong ng pribadong sektor sa pagpapanumbalik sa regular na presyo ng mga paninda doon. Kaya laking pasalamat ng Department of Trade and Industry dahil bukod sa presyo, matutulungan pa nito na mapaangat ang ekonomiya ng mga nasalantang lugar. The sooner the project is realized, I think it's good for all of us, and in DTI, Mr. Nota and all the financing institutions, please tell us in whatever way DTI can further extend the support of this private sector initiative. In fact, 7 million pesos ang unang inilaan ng PBSP at PDRF para sa programang ito. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.